Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1541. Maliwanag na si Jackie ay naging pinakamalakas na manlalaban doon. Maging ang Panginoon ng isang pamilya na first class tulad ng pamilyang Lucas ay kailangang maghanap muna ng mga opinyon ni Jack at magsalita sa isang differential tone. Tumango si Jackie. Iniisip ko rin kung paano tayo dapat pumasok sa isla. Pagkatapos ay papasok kami sa gabi. Sa ngayon, magpahinga tayo sa isla doon. Maraming mga puno para sa amin upang magtago pansamantalang. Panipi. Di nagtagal, ang lahat ay lumipad at pansamantalang nagtago sa maliit na isla. Sa gabi, ang lahat ay lumipat para sa Blackwind Forest. Panahon na, umalis tayo at mag-ingat sa lahat. Ang mas malalim na pagpasok namin sa kagubatan na ito, mas maraming mga monsters na ating makatagpo. Bukod dito, maraming mga monsters sa totoong kaharian ng Diyos. Panipi. Tumingin si Kevin sa unahan at nakita na walang iba kundi ang mga puno sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay naging solemn na. Sa kabutihang palad, maraming mga mandirigma. Tila mas ligtas na pumasok sa kagubatan sa ganoong paraan. Kung ang lahat ay kumilos sa kanilang sarili at nagpasya na lumaban sa kanilang sarili ng walang wastong mga diskarte, ang huling tao na naglalakad palabas ay sapat na maswerteng kung maaari silang lumitaw ng kalahati ng kanilang katawan, kung ano ang bilang ng mga mabangis na hayop sa loob. Sa di kalayuan, isang nakakatakot na dagindong ng isang halimaw ay lumabas. Ang mga ingay ay gumawa ng ilang mga tao na hindi sinasadya na hindi komportable. Para sa mga mas mataas na antas ng paglilinang, subukang manatili sa perimeter ng aming pangkat nangunguna sa harap at i-flank ang mga panig. Ang mga nasa katayuan ng demigod ay dapat maglakad sa gitna. Gayun din, ang kagubatan na ito ay napakalaking. Huwag lumakad ng malapit sa bawat isa, lahat. Kung ikinakalat natin ang ating sarili ng kaunti, ang aming radius sa paghahanap ay mapalawak. Panipi. Nag-isip sandali si Jackie bago pa man magkaroon ng isa pang mungkahi, hindi nagtagal matapos silang pumasok sa kagubatan. Nang marinig iyon ng lahat, naisip nilang lahat na ito ay isang magandang ideya. Sinundan nila ang mga tagubilin ni Jack nang walang pag-aatubili at sumulong. Ngunit kung ano ang hindi inaasahan ni Jackie at ng iba pa na pagkatapos ng halos 2 oras mula nang una silang pumasok sa kagubatan, ang Hall of Divine Royal People at ang mga pamilyang Aboriginal ay pumasok din sa perimeter sa Blackwind Island. Mayroong higit sa 30,000 sa kanila sa kabuuan. Hayaan. Ito ang aming pagkakataon upang mahanap ang lihim na masira sa tunay na katayuan ng Diyos. Panipi. Ang guro ng Hall of Divine Royal ay tumitingin at kumala sa kanyang kamay. Pinangunahan niya ang lahat na lumipad. Sa harap ng mga ito, maraming mga roars ang umalangaw-ngaw. Daan-daang mga higanteng lobo ng bagyo ang lumitaw bago si Jackie at ang iba pa. Ang mga monsters na ito ay may mataas na antas ng paglilinang. Tila marami sa kanila ang nasa intermediate na yugto ng demigod realm. Panipi. Nagbigay si Nash ng isang mapait na ngiti habang pinapanood niya ang mga monster sa harap nila. Pumasok na lang kami, at marami na kaming nakatagpo. Ito ay tunay na mapanganib dito. Ang mga monsters na tulad nito ay mahirap hanapin sa mga lugar ng kayamanan sa mainland. Panipi. Young Master Jack, iwanan mo sila sa amin. Nangyayari lamang na ang mga monsters na ito ay magiging isang mahusay na ehersisyo para sa amin. Panipi. Si Adam, Riley, at ang iba pa ay nasa sabik. Nakatingin sila sa mga monsters ng pagsuso ng dugo na parang isang kawan ng mga tupa. Dapat kang magpalaki. Lahat kayo ay nasa simula ng yugto ng katayuan ng tunay na Diyos, Adam. Ang mga monsters na ito ay perpekto para sa amin. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Lana, hindi sinasadya na nagsasalita. Lahat kayo, pag-atake ng magkasama at mapupuksa ang mga monsters na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan nating pumasok ng mabilis hanggat maaari. Mas mahusay ito kung maiiwasan natin ang pag-alerto sa mga puwersa sa isla na ito at iba pang mga isla. Ang mga Aboriginal sa isla na ito ay hindi masyadong malakas, ngunit mayroon silang maraming mga mandirigma sa tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Sinabi mismo ni Nash, mas mahirap para sa kanila na hanapin tayo kung mas malalim tayo. Pagkatapos ng lahat, hindi sila darating sa kagubatan kung wala silang magawa. Panipi. Kabanata 1542. Pa si Jackie ay umiling-iling. Sa palagay ko ay natuklasan na tayo ng matagal, aniya, ngumiti ng mapait. Kung hindi, ang pangkat ng mga tao ay hindi magpapakita kahapon. Bukod sa, nakipaglaban lamang sila kasama si Master Kebelo ng ilang sandali bago hayaan kaming dumaan. Hindi ba kakaiba? Panipi.
Hindi sa palagay ko ito ay isang bagay na dapat nating alalahanin. Dapat nakita nila ang bilang ng mga tao na mayroon kami ngunit tinangka upang labanan si Master Cabello. Naturally, natakot sila sa kung gaano kalakas si Master Cabello, at kaya umalis sila. Panipi. 3 matandang lalaki mula sa mga pamilyang pangatlong klase ang nagsalita pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ngunit si Jackie ay nag-flash ng isa pang mapait na ngiti. Marami kaming tao. Dapat ay nakita nila kami mula sa malayo. Hindi makatwiran para sa kanila na hindi magkaroon ng anumang magagandang mandirigma sa maraming tao na mayroon sila. Dahil alam nila ang aming mga kalagayan at dumating upang subukan kami, tiyak na mayroon silang ilang nakatagong motibo. Panipi. Kaya sinasabi mo na napapanood na kami. Ngunit kung hayaan nila kaming pumunta ng madali, tila nais nilang malaman kung saan tayo pupunta. Kung ito ang kaso, malamang na sinusunod nila kami ngayon. Panipi. Inisip ito ni Nash at idinagdag, ngunit ito ay isang bagay na hindi namin hinuhulaan. Ito marahil kung bakit pinili ng mga miyembro ng pamilya ng Pangangaso na pumunta sa Bright Snow Mountain. Panipi. Hayaan. Sa anumang rate, lahat tayo ay dapat mag-ingat. Panipi. Habang nagsasalita ang lahat, pinatay na ni Ethan at ang iba pa ang mga lobo sa harap nila. Lahat sila ay sumulong muli, mas malalim sa kagubatan. Ang kagubatan ay labis na mapanganib. Sa oras na sumikat ang araw, si Jackie at ang iba pa ay nakatagpo na ng maraming mga monsters. Gayunpaman, dahil marami silang mga tao sa kanilang mga ranggo, ang ilan sa mga mas matalinong monsters ay pinili na tumakas pagkatapos makita ang mga ito. Gayunpaman, ang ilang mga monsters ay labis na mabisyo. Nagmamadali silang sumulong nang makita nila ang mga tao, na mga pipi na hayop. Ang ilan sa mga monsters ay nabuo pa ng mga pack ng daan-daang. Tunay silang nakakatakot. Dahil ang panlabas na singsing ay nabuo ng mga may mas mataas na antas ng paglilinang at ang mga katayuan ng demigod ay protektado ng lahat sa gitna, 2 o 3 lalaki lamang ang nakaranas ng mga menor de edad na pinsala sa sandaling nahulog ang gabi. Walang mga nasawi sa ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay nagdadala din ng isang malaking pangkat ng mga tao, na nagmamarcha ng walang tigil sa kagubatan na nagsisikap na hanapin ang mga truck na naiwan ni Jackie at ang iba pa. Ang mga taong ito ay hindi kahit na magpahinga sa gabi. Mabilis silang gumagalaw. Panipi. Sa pagtingin sa larangan ng monster corpses sa harap niya, si Elder Mosley ay naabak. Ang mga taong ito ay matalino. Naranasan na nila ang napakaraming hayop sa daan, ngunit wala kaming nakitang isang bangkay ng tao. Walang alinlangan silang malakas, at tila nagkakaisa sila. Kung hindi sila nakakalat, mahirap para sa atin na ibagsak ito kahit natatakbo tayo sa kanila. Panipi. Hindi nasisiyahan si Elder Hartman nang marinig niya ito. Elder Mosley, bakit mo sila binibigyan ng maraming kredito at tinitingnan ang iyong sariling mga kalalakihan? Sinabi niya, expression glum. Marami tayong mga tao. Kahit na mayroon silang ilang higit pang mga mandirigma kaysa sa amin, wala tayong dapat matakot, di ba? Bukod, tinulungan nila kaming patayin ang napakaraming mga monsters sa daan. Huwag nating sundin ang likuran nila. Maghihintay kami hanggang sa mawala sila ng isang mahusay na bilang ng mga kalalakihan bago makahabol sa kanila. Sa ganitong paraan, may atake natin sila habang mahina sila. Madali silang pumili. Panipi. Ang isa pang nakatatanda ay agad nang umiti at sinabing, kakilakilabot. Napakaganda ng plano ni Elder Hartman. Kung pupunta tayo ng kaunti mamaya at hintayin silang linisin ang mga makapangyarihang monster sa harap namin, hindi kami makatagpo ng maraming mga hayop sa aming daan. Haha, sa ganitong paraan, tiyak na manalo tayo. Panipi. Hindi nila inakala na si Elder Mosley ay mag-flash ng isang malamig na ngiti sa halip. Sigurado ka bang nais mong pumasok sa ibang pagkakataon? Kung mabilis silang pumasok, at mabagal tayo, makukuha nila ang kayamanan na nagbibigay daan sa kanila na masira sa panghuli katayuan ng Diyos, aniya. Kung mayroon silang master na maaaring gumawa ng tagumpay, ano ang dapat nating gawin? Huwag mong sabihin sa akin na sa palagay mo maaari mong hawakan ang isang pangwakas na kapangyarihan ng katayuan ng Diyos. Panipi. Kabanata 1543. Ang mukha ni Elder Hartman ay nahulog nang marinig ang mga salita ni Elder Mosley. Gayunpaman, siya ay matigas ang ulo, tumangging umamin ang kanyang pagkatalo. Breakthrough sa panghuli antas ng Diyos. Sa palagay mo madali ba ito? Tumagal ako ng 2 hanggang 3 taon upang masira ang yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, ano pa, maraming beses akong nabigo sa pagitan. Bukod, sa loob ng aming teritoryo, maraming tao ang talagang sumire sa yugto ng rurok, ngunit halos imposible para sa isang tao na masira sa yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos sa isang lakad, tama ba ako? Hindi sa banggitin na ang tunay na kaharian ng Diyos ay malabo.
Panipi. Hindi mahalaga kung ano, hindi natin kayang gawin ang panganib, dapat tayong sumulong ng mas mabilis. Paano kung ang bagay na maaaring makatulong sa atin upang masira sa panghuli antas ng Diyos ay talagang ilang espiritual na prutas, at ilan lamang sa kanila ang umiiral? Maaari nilang kunin at ubusin ang lahat ng hindi iniiwan ng ilan sa amin. Sa kasong iyon, hindi kami tatayo ng isang pagkakataon upang makarating sa tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Ang Master ng Hall of Divine Royal ay nag-isip sa bagay na ito, pagkatapos ay muli siyang lumingon sa isang matandang lalaki. Paano ito, si Elder Locke? Kumuha ka ng ilang mga lalaki na may lakas ng huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos at scout sa paligid para sa ang sitwasyon. Kung mayroong isang bagay na kakaiba, bumalik at ipaalam sa amin kaagad. Hindi mo dapat antalahin ang anumang segundo at mabilis na gumalaw. Marami kaming mga tao sa amin, at ang panganib sa amin na natuklasan ng ibang partido ay mataas. Kaya, mas mabuti para sa iyo na pumunta sa mas maliit na mga numero at mag-scout para sa amin. Panipi. Roger na, Hall Master. Si Elder Locke ay naka-arched ang kanyang kamay at yumuko sa kanyang Master. Pagkatapos ay nagpunta siya at kumuha ng 4 sa 5 lalaki na may lakas ng huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos upang magpatuloy sa grupo upang galugarin ang sitwasyon. Naaalala ko na sinabi sa amin ng sekta master ng banal na sekta ng hari bago ang kakaibang bola ng bato ay matatagpuan sa tuktok ng isang malakas na puno, at sa punong iyon ay nasa loob ng isang napakalalim na lugar sa mapanganib na lupain. Ang master ng sekta ng banal na hari ay sapat na mapagbigay upang matulungan kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong ito. Sa ganitong piraso ng impormasyon, makakapagtipid tayo ng maraming oras at maiwasan ang mga hindi kinakailangang mga problema. Panipi. Sabi ni Jackie habang lumipad siya kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kalangitan sa itaas ng isla ay palaging natatakpan ng madilim na ulap kahit nasa araw. At dahil sa madilim na ulap, ang sikat ng araw ay malabo, at ang lugar ay hindi mukhang naiiba sa gabi. Bukod dito, ang mga halimaw na hayop ay tila ganap na inangkop sa mahirap na magaan na sitwasyon. Ang kanilang mga pangitain ay mabuti kahit na may minimum na ilaw. Sa makatuwid, si Jackie at ang kanyang mga tauhan ay hindi naglakas loob na lumipad ng buong bilis kahit na silang lahat ay malakas na mandirigma. Maingat lamang silang maglakbay sa kalangitan. Isang nakasisindak na tunog na binaril sa kalangitan. Si Jackie at ang iba pa ay tumingin sa direksyon ng tunog at napagtanto na may mga pares ng mga mata na nakatitig sa kanila mula sa harapan. Guys, tingnan mo. Ang kabutihan ko. Kung hindi tayo tumingin ng mabuti, hindi natin makita na nasa harapan natin sila. Itim na feathered halimaw na hayop at mukhang sila ay kabilang sa pamilya Accipitridae eagles. Panipi. Isang tao ang nakita ang mga itim na feathered na hayop sa harap nila, hindi niya maiwasang mag-gulp at tumigil kaagad sa paglipad. Sa oras na ito parang maraming mga halimaw na hayop na tulad nito na lumilitaw sa kanilang paglalakbay sa gitna ng Black Windy Island. Sa paghuhusga mula sa sitwasyon, sa palagay ko mayroong libo-libo sa kanila, di ba? Damat! Ang ganitong uri ng eagle type ng halimaw na hayop ay nakakainis, ang mga ito ay napakabilis, kahit na mas masahol pa, ang mga ito ay itim na feathered. Ginagawa nitong mahirap makita at subaybayan ang mga ito, lalo na kung ang mga madilim na ulap sa itaas sa amin ay tulad ng pagbabalat kayo para sa kanila. Hindi lamang iyon, sila rin ay makapangyarihang mga hayop. Panipi. Ang isang matandang lalaki na nagtataglay ng lakas ng unang yugto ng tunay na Diyos na inilabas sa isang madilim na tono matapos makita ang mga hayop sa harap niya. Sa palagay ko mayroon silang higit sa ilang libo, sa pagtingin sa sitwasyon, natatakot ako na mayroong higit sa 10,000, at marami pa sa kanila ang nagtatago sa madilim na ulap, na mas mahirap para sa amin na hanapin ang mga ito. Panipi. Tumingin si Jackie sa madilim na kalangitan at ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na. Narinig niya na ang Black Windy Island ay ang pinakamapanganib at pinakamapanganib na lugar ng lahat ng 7 panganib. Ngayon ay makatuwiran na ang sekta ng banal na hari ay nagpunta sa iba pang 3 mapanganib na lugar ngunit hindi ang isla na ito at ang parehong napunta sa iba pang mga sinaunang clans tumanggi silang galugarin ang isla na ito. Ang mga madilim na ulap dito ay isang malaking problema para sa mga explorer, hindi sa banggitin ang mga hayop dito. Kabanata 1544. 10,000 sa kanila. Baliw. Kung lumipad sila sa madilim na ulap, bumaba sa amin ng buong bilis at atake sa amin, mahirap para sa amin na makitungo. Panipi. Si Nash, na tumayo sa tabi ni Jack, ay lubos na pinagkakatiwalaan ang pagsusuri ni Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang pangalawang grade intermediate alchemist, ang kanyang kakayahang mag-focus at ang kanyang pasensya ay mas malakas kaysa sa alinman sa kanila.
Kaya, natural na maaaring madama ni Jackie ang sitwasyon, ang bilang ng mga hayop, at ang pagbabago-bago ng enerhiya ng chi sa ulap ng mas tumpak kaysa sa lahat. Lahat, mangyaring mag-ingat. Ang mga lumilipad na hayop ay nag-iikot ng maayos sa madilim na ulap sa itaas sa amin, malinaw, naghahanda silang salakayin kami. Marami tayong mga malalakas na mandirigma, ngunit hindi tayo maaaring maging walang pag-iingat. Dapat nating pagsisikap na bawasan ang ating mga pagkalugi. Panipi. Tinitigan ni Jackie ang kalangitan sa itaas niya at sinabi sa karamihan. Ang isa pang tunog ng mga roars ay nagmula sa itaas, ang mga alon ng mga itim na figure na sisingilan kay Jackie at ang pangkat tulad ng itim na ulan ay nagbubuhos ng malakas sa lupa. Manatiling nakatuon. Dito sila darating. Panipi. Nang mapansin ni Jackie ang mga hayop na sinimulan ang pag-atake, inalog niya ang kanyang kamay, at isang malaking pag-atake ng chi na may palad na lumipad patungo sa langit ng sabay-sabay. Patayin silang lahat. Agad na kinokontrol ng ibang mga tao ang enerhiya ng chi sa kanilang mga katawan at pinalabas ang ilang mga pagsabog laban sa mga lumilipad na hayop na bumabalot sa kanila. Ang mga Black Eagle Beast ay napakabilis, na may kalamangan sa kanilang bilis at liksi, marami sa kanila ang pinamamahalaang humigtad si Jackie at ang pag-atake ng kanyang mga tauhan at direktang sumugod sa karamihan. Ginamit ng mga hayop ang kanilang matalim na claws at kinuha ang ilang mga tao. Ang isang tao ng antas ng unang yugto ng kaharian ng demigod ay hindi maaaring humigtad sa pag-atake ng claw. Ang kanyang ulo ay hinawakan at dinurog ng mga matulis na claws, sumabog sa tinadtad na karne. Namatay siya agad sa lugar. Gayunpaman, maraming mga itim na agila ang nahit sa pag-atake ng lahat, at sila ay pinasabog, nahuhulog sa lupa, walang buhay. Ang mga itim na agila, na nasa madilim na ulap, ay bumagsak din kay Jackie at sa karamihan ng tao. Ang ilan sa mga itim na eagles ay nag-flap ng kanilang mga malalaking pakpak at sa isang instant, ang pag-atake ng chi sa anyo ng mga blades ng hangin ay binaril mula sa kanilang mga malalaking pakpak, na lumilipad patungo kay Jackie at sa grupo. Ang mga hayop na ito ay maaaring aktwal na magsagawa ng martial technique. Ang isa sa mga matatanda ay bumagsak sa sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang agad na maging maayos ang kanyang mukha. Si Alejandro, na tumayo, ay matiyagang ipinaliwanag, ang ilang mga hayop na halimaw ay mas matalino sa espiritual, at ang kanilang mga bloodlines ay mas marangal at mahalaga. Pinapayagan sila ng bloodline na ito na magmana ng mga diskarte sa martial. Ngayon, tingnan ang dalawang itim na agila doon. Malinaw na sila sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, at marahil ay pumatay ng higit sa 100 mga piling tao na mandirigma. Panipi. Nakakagulo at nakasisindak na mga roars na tinusok sa kalangitan ng walang tigil kapag pinatay ang mga itim na feathered na hayop. Ilan lamang sa mas mataas na katapangan ng labanan ang pinamamahalaang upang mabuhay. Hindi nagtagal ay lumipad sila papunta sa malayo nang napansin nila na ang mga logro ay hindi sa kanilang pabor. Nawala kami ng higit sa 30 lalaki sa labanan na ito at daan-daang sa atin ang nasugatan. Iniulat ni Kenneth kay Jackie at iba pa matapos tingnan ang pangkalahatang sitwasyon. Kabanata 1545. Ang bilang ng mga casualty ay talagang madadala, pagkatapos ng lahat, mayroon kaming 200,000 sa atin. Ngunit hindi natin alam kung gaano kalayo tayo mula sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, at kung gaano aming mga mabangis na hayop na halimaw ang naruroon. Hindi namin alam iyon, kaya hindi namin kayang maging bulalas, dapat tayong manatiling alerto sa lahat ng oras. Panipi. Pinutok ni Jackie ang ulo. Ang mga kalalakihan na nawala sa kanila ay ang lahat ng mga antas ng demigod. Ang mga may mas mataas na antas ng martial ay madaling makayanan ang nakaraang labanan. Ngunit ito rin ay dahil sa nakita nila ang mga hayop ng maaga at maging handa. Kung hindi nila napansin ang pagkakaroon ng mga itim na agila kanina, mas makaranas sila ng higit na pagkawala. Kung naiisip lamang nila ito matapos na ilunsad ng Black Eagles ang isang pag-atake, ang bilang ng mga casualty ay higit pa. Salamat sa aming plano, sumali kami sa lahat ng aming mga puwersa at iyon ang dahilan kung bakit kami ay sapat na makapangyarihan upang palayasin ang Eagles. Panipi. Ang pinuno ng isang pang-ikatlong uri ng pamilya ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin sa isang tono na puno ng emosyon. Kung kumikilos tayo at galugarin ang lugar ng hiwalay, lalo na para sa isang pamilya na tulad namin, isang pamilya na pangatlong klase, magdurusa tayo ng malaking pagkawala sa sitwasyon ng Black Eagle, kahit na mas masahol, ganap na napatay ng mga Eagles na iyon. Maraming mga pamilyang pangatlong klase ang sumang-ayon sa kanilang mga ulo. Ang ilang mga pamilyang pangatlong klase ay maaari lamang makawala sa paligid ng 10,000 kalalakihan para sa mapanganib na ekspedisyon na ito, at ang 10,000 kalalakihan na ito ay itinuturing na mga nangungunang mandirigma sa kanilang mga pamilya.
Kung makatagpo sila ng 10,000 itim na eagles lamang, ang kinalabasan ay tunay na abismal. Ang sitwasyon ay magiging mas masahol pa kung hindi nila napansin ang mga itim na agila ng maaga, at higit sa kalahati ng mga ito ay mamamatay. Tama siya tungkol dito. Nagpapasalamat ako sa kasunduan at plano na iminungkahi niyang Master Jack. Talagang mas ligtas tayo kung sumali tayo sa mga puwersa at galugarin ang lugar na magkasama. Panipi. Kahit na ang ilang mga tao mula sa mga pamilyang pangalawang klase ay tumango. Ang mapanganib na sitwasyon sa loob ng itim na maangin na isla na ito ay medyo lumampas sa kanilang inaasahan. Ang karamihan ng tao ay patuloy na lumipad pasulong, at pagkatapos ng mas mababa sa isang oras, maraming mga lalaki ang napunta sa kanilang paningin. Ang ilan sa mga bangkay dito ay mainit pa rin upang hawakan. Mukhang mas malapit kami sa kanila. Hindi sila malayo sa amin. Panipi. Si Elder Locke mula sa Hall of Divine Royal ay hinawakan ang mga katawan sa lupa at pinag-aralan ang mga bangkay ng mga hayop na lumilipad na halimaw sa buong lupa. Ang pangkat na ito ng mga tao, sila ay malakas at nagkakaisa. Kahit na ang antas ng labanan ng mga lumilipad na hayop na ito ay hindi mataas, mayroong higit sa 10,000 mga hayop dito, bukod dito, lumilipad sila ng mga hayop. Mas mahirap itong harapin. Ngunit ang mga hayop na ito ay talagang pinamamahalaang pumatay ng ilang dosenang mga ito. Panipi. Sa katunayan, malakas sila. Kung ang ating mga kalalakihan ay tunay na kailangang lumaban sa kanila, natatakot ako na ang mga casualty ay magiging mahusay kahit na pinamamahalaan natin na kunin ang kayamanan. Panipi. Ang isa pang taong nasa gitnang may edad ay nag-chime at sumang-ayon sa isang madilim na mukha. Ang banal na Royal Hall at ang mga isla sa ilalim nito ay nagkakaisa. Iyon ang dahilan kung bakit, wala sa mga puwersa at pamilya sa loob ng bilog na 10,000 milya ng ating teritoryo ng maritime na maglakas loob na lumaban sa amin. Panipi. Tumango si Elder Locke sa pahintulot. Ngunit, hindi ko inaasahan na sa oras na ito, ang pangkat na ito ng mga taong malinaw na mula sa 20 o higit pang magkakaibang pamilya, ay nagkakaisa. Sumali sila sa puwersa at pumasok sa lugar ng dagat. Kung magpapatuloy ito tulad nito, magiging sanhi ito ng isang malaking problema. Dagdag pa niya. Hey! Nagkakaisa ba sila? Sa palagay ko pansamantala lamang ang kanilang pagkakaisa. Matapos nilang matuklasan ang kayamanan na makakatulong sa kanila na masira sa tunay na kaharian ng Diyos, ang pagkakaisa sa kanila ay masisira sa isang instant. Tiyak na magsisimula silang magnakawan mula sa bawat isa. Panipi. Ang isa pang matalinong matandang lalaki ay nagsabi sa isang walang malasakit na tono at ang kanyang mukha ay nagyayelo malamig. Mag-iwan ng tala dito para sa Hallmaster upang pagdating nila rito, malalaman nila na ang ibang pangkat ng mga tao ay hindi malayo sa amin. Hanggat nagpapabilis kami ng kaunting panahon, makakahapon tayo sa hapon. Pagkatapos nito, kailangan lamang nating buntot sa likuran nila. Panipi. Si Jackie at ang iba pa ay patuloy na sumulong ng walang tigil. Dahil hindi sila tumigil at nagpahinga ng ilang oras, sa gabing iyon ay natagpuan lamang nila ang isang burol at nagpahinga. Daan-daang tao ang tumalikod sa patrol. Habang ang natitirang umupo upang magpahinga at upang maibalik ang enerhiya ng chi sa kanilang mga katawan. Kinaumagahan ay dumating. Sa oras na ito, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay ilang milya lamang ang layo mula kay Jackie at ng grupo, at sila ay nakayayay lamang sa likuran ng grupo. Ang isang cacophony ng tunog ng bingi ay naglakbay muli sa hangin. Si Jackie at ang grupo ay nakatagpo ng isang pangkat ng mga makapangyarihang halimaw na hayop, ang pakikipaglaban sa tunog ay walang tigil. Haha, mukhang nakatagpo sila ng isa pang pangkat ng mga hayop na halimaw. At sa oras na ito, mawawalan sila ng ilang mga tao muli. Panipi. Lumipad si Elder Hartman sa tuktok ng puno at tumingin mula sa malayo sa Jackie at sa grupo. Pagkatapos ay sumakay siya sa lupa matapos na obserbahan ang sitwasyon at sinabi sa kanyang mukha na puno ng tuwa. Yamang kami ay naglalakad sa likuran nila, papatayin nila ang mga halimaw na hayop na ginagawang mas madali para sa amin. Kahit natatakbo tayo sa ilang mga halimaw na hayop, ito lamang ang mga nag-iisang hayop o mahina na hayop na hindi magiging sanhi ng anumang pinsala sa atin. Panipi. Ang guro ng Hall of Divine Royal sneered ay nakakasala. Hahaha. Ang mga ito ay nakalaan upang maging paan ng aming pusa. Panipi. Kabanata 1546. Napakahirap na labanan ang mga halimaw na hayop na ito. Ang pinakamahirap na hayop na makitungo ay ang may lakas ng tunay na Diyos na kaharian. Nawala kami ng higit sa 200 tao sa labanan na ito. Panipi. Ang Kenneth Spaller ay kinuha sa isang nakamamatay na lilam habang tinitingnan niya ang mga bangkay sa lupa.
Bagaman dalawa lamang hanggang 3 tao ng pamilya ng White ang namatay sa labanan na ito, walang nais na makita ang alinman sa mga miyembro ng kanilang pamilya na namatay dito. Hindi sa banggitin na sila ay nasa kagubatan na ito sa nakaraang ilang araw. Lumipad sila sa itaas ng mga puno upang makita at matansya ang paglalakbay sa unahan nila, ngunit ang lahat ng nakita nila ay isang sapat na patch ng kagubatan ng maaga. Sa kanila, hindi nila alam kung gaano kalawak at napakalaking kagubatan na ito at kung gaano kalayo sila mula sa pinakamalalim na dulo ng kagubatan. Ang sitwasyon ay itinuturing na mabuti. Ang bilang ng pangkat na ito ng mga hayop na halimaw ay hindi gaano, ngunit ang kanilang antas ng labanan ay mas mataas. Para sa amin na magkaroon ng ganoong kalalabasan, itinuturing itong mabuti. At ang daan sa unahan natin ay magiging mas mapanganib at mahirap. Panipi. Nagbigay ng mapait na ngiti si Jackie habang nagsalita siya. Pinangunahan niya ang mga tao na magpatuloy na sumulong sa kagubatan. Gayunpaman, nakakuha sila ng maraming pangalawang grade na masidhing damo sa kahabaan. Kapag ang alinman sa kanila ay nakakita ng isang masiglang damo, pipiliin nila ito at ibigay ito kay Jack, at panatilihin ni Jackie ang mga materyales sa loob ng isang Marshall Sing-Sing. Pagkatapos ng oras na makalabas sila sa kagubatan na ito, ipamahagi ni Jackie ang mga materyales sa bawat pamilya ayon sa napagkasunduang ratio. Ang isa pang 2 araw ay lumipas. Si Jackie at ang grupo ay nagdusa ng mga casualty ng higit sa 4,000 kalalakihan. Ang dalas ng mga ito ay nakatagpo ng mga halimaw na hayop ng demigod at ang tunay na antas ng Diyos ay tumaas ng labis habang sila ay sumulong. Bukod dito, ang ilan sa mga hayop na halimaw na ito ay gumagalaw sa mga sangkawan. Mahirap para kay Jackie at sa koponan na makitungo. Sa pamamagitan ng isang lugar na tulad nito, sa palagay ko ang mga katutubo na nakatira sa isla ay hindi makikipag-ugnay sa malalim na ito sa kagubatan upang maghanap ng kayamanan. At ang 2 ulo na Hurricane Leopard mula ngayon ay talagang nakakatakot. Ito ay sarurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Sa kabutihang palad, ang batang master na si Jackie ay tumayo at ipinaglaban ito, at ginamit lamang ang isang suntok upang wakasan ang buhay nito. Kung tayo ang nakaharap dito, hindi ko akalain na mabubuhay tayo. Panipi. Isang elder mula sa pamilyang Cabello ang pinuri ni Jackie na lubos na tinitigan siya ng gulat, paghanga, at kaguluhan sa kanyang mga mata. Ang katawan ng halimaw na hayop ay mas malakas at matatag kaysa sa mga artista ng martial ng tao. Karaniwan, kapag ang mga artista ng martial ng tao ay nakatagpo ng mga hayop na halimaw ng parehong antas, susubukan nilang salakayin ang mga hayop mula sa malayo. Ito ay dahil, sa isang malalakas na labanan na may hayop na may pantay na antas, ang mga tao na martial artist ay hindi tatayo ng isang pagkakataon upang mabuhay. Gayunpaman, sa nakaraang labanan, hindi lamang si Jackie ay hindi lumayo sa kanyang sarili mula sa hayop, ngunit sisingilan siya patungo sa hayop at pinatay ito ng isang suntok. Ang ganitong uri ng labanan ng katapangan at lakas ay nagulat sa iba, lalo na si Alejandro, sa parehong oras, ay naging mas nakakagulat sila kay Jackie. Sila, bilang mga piling tao na mandirigma ng rurok ng tunay na lupain ng Diyos sa mga matatandang henerasyon, ay hindi kahit nakasama si Jack, na nasira lamang sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Ginawa silang hindi nagsasalita. Ang ilang mga batang babae ng mga nakababatang henerasyon, na tiwala sa kanilang mga hitsura, ay sadyang lalapit kay Jack, na lumibot sa Jack, at may maliit na pag-uusap sa isa't isa, malinaw na nais na maakit ang atensyon ni Jack. Ang ilan sa kanila ay mas matapang. Kinuha nila ang inisyatibo upang magpatuloy, at pagkatapos ay ginamit ang dahilan ng pagnanais na matuto ng mga kasanayang medikal mula kay Jackie na hampasin ang isang pag-uusap sa kanya. Ang sitwasyong ito ay nagalit sina Lana at Daniela. Paano sila magiging masaya na nakakakita ng magagandang batang babae na pupunta upang makipag-chat kay Jack? Ang mga taong ito, malakas talaga sila. Anong uri ng lugar ito? Nakarating na sila sa kagubatan na ito, ngunit tingnan, ilang libo-libo lamang ang namatay. Mukhang nagkakaisa talaga sila. Panipi. Ang pinuno ng pamilya ng isa sa mga kilalang pamilya sa itim na maangin na isla na ito ay pinag-aralan ng mga bangkay sa lupa at sinabi ng magkasama ang kanyang mga browser. Panipi. Bukod dito, sila ay tunay na malakas. Kami ay nag-aayos lamang sa kanila at nakatagpo ng ilang natitirang mga hayop na halimaw paminsan-minsan. Ngunit tingnan, nawalan kami ng halos 300 lalaki. Para sa F*** kapakanan, nasa harap namin at pinatay na ang karamihan sa mga hayop na halimaw para sa amin, ngunit gayunpaman, nawala lamang sila ng ilang libong tao. Tama ka, mukhang mayroon silang higit sa 3 o 4 na libong mga piling tao ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Marahil mayroon silang 7 o kahit 8,000 sa kanila. Panipi. Ang master ng banal na Royal Hall ay nag-chime na may malubhang ekspresyon.
Tila ang kanilang grupo ay binubuo ng maraming mga unang klas na pamilya sa kontinente. Kung hindi man, paano maraming makapangyarihang mga mandirigma? Panipi. Sumasang-ayon ako. Kabanata 1547. Ang tao mula pa noong tumango ang kanyang ulo at pagkatapos ay ipinahayag, kaya't ang mga mandirigma na nawala sa kanila ay karamihan sa antas ng Diyos, at nawala lamang ang dalawa o sa karamihan ng tatlong mandirigma ng tunay na antas ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan ng labanan ay hindi nabawasan ng marami. Panipi. Hey! Hindi namin kailangang mag-alala. Bagaman wala tayong maraming mga mandirigma ng tunay na antas ng Diyos, ang aming kabuoang bilang ng mga tao ay tiyak na higit pa sa kanila. Hindi sa banggitin, ang Black Windy Island ay hindi isang ordinaryong lugar. Kami, ang Hall of Divine Royal, ay hindi nais na ipagsapalaran ang pag-vent sa Black Windy Island dati. Sinabi ng aking ama dati, may mga makapangyarihang hayop sa loob ng kagubatan na ito, at ang kanilang katapangan ng labanan ay nasa ibang antas, hindi sila mga hayop na ang mga mandirigma ng tunay na antas ng Diyos ay madaling makitungo. Tumawa ang Panginoon ng Hall of Divine habang nagsalita siya. Magpapatuloy lang tayo ng ganito, maingat na tailang sa likuran nila. Malalaman natin sa lalong madaling panahon sa sandaling magsisimula silang lumaban sa bawat isa para sa kayamanan, at ang mga kayamanan ay malamang na mga materyales at tool upang masira sa panghuli antas ng Diyos. Sa oras na iyon, ipapaalam sa amin ni Elder Locke ang sitwasyon. Panipi. Ang isa pang 3 araw na lumipas ng mabilis. Sa loob ng 3 araw na ito, si Jackie at ang kanyang mga alyansa ay nakaranas ng higit na pagkalugi kumpara sa ilang araw na ang nakakaraan. Marami silang nakatagpo ng mga hayop na halimaw, at ang labanan ng katapangan ng mga halimaw na hayop na ito ay lumalakas at mas malakas. Ang serye ng mga laban at fights ay nagkakahalaga ng grupo ng buhay ng higit sa 10,000 kalalakihan. Pagdaragdag hanggang sa nakaraang kamatayan, ito ay bumubuo hanggang sa kabuoang 20,000 casualty. Sa kabilang banda, ang Hall of Divine Royal ay nawalan din ng maraming buhay, kahit na ang bilang ng mga nasawi ay hindi kasing taas ng Jackie at ang grupo, nagdusa din sila ng 4 hanggang 5,000 casualty. Habang ang bilang ng mga casualty ay patuloy na tumataas, ang mga taong iyon mula sa pangalawa at pangatlong mga pamilya ay nadama ng higit na nagpapasalamat na pumayag silang galugarin ang lugar kasama ang ilang mga kilalang pamilya. Talagang naramdaman nila na ang plano at pag-aayos na iminungkahi at ginawa ni Jackie ay perpekto. Ano ang isang matalinong pagpipilian na kanilang ginawa? Kung pinili nilang pumasok sa kagubatan ng mag-isa at labanan ang mga hayop na ito, mawawalan sila ng maraming mga mandirigma, hindi sa banggitin ay kailangan pa nilang labanan laban kay Jackie at ang iba pang mga pamilya na unang klase para sa kayamanan kapag nahanap nila ito. Ang ilang mga mahihinang pamilya ay maaaring hindi kahit na umabot hanggang sa puntong ito, malamang na sila ay umatras sa kalahati. Ang kabutihan ko, isa pang sangkatauhan ng mga halimaw na hayop sa harap. Panipi. Kung paanong natalo ng karamihan ng tao ang isang pangkat ng mga hayop na halimaw, nalaman nila na mayroong libo-libong mga mabangis na tigre na singilin sa kanila mula sa harap. Ang mga tigre na ito ay mukhang ang kanilang espiritual na lakas at kapangyarihan ay hindi mababa. At matalino sila. Nadama nila na nakialam kami sa kagubatan na ito, kaya't nagtipon talaga sila at pagkatapos ay sinunggaban kami. Panipi. Sumilip si Kevin sa harapan at naging hindi maganda ang mukha. Ang lahat ay walang tigil na nakikipaglaban sa ngayon. Kung nais nilang magpahinga, isa pang kawin ng mga hayop na halimaw ay lumitaw sa harap nila muli. Kami ay tulad ng mga panghihimasok sa kanila. Nakikita nila kami bilang mga panghihimasok na pumasok upang magnakaw ng kanilang mga mapagkukunan ng marshal. Siyempre, gusto nila kaming patay. Panipi. Isang mapait na ngiti ang nakalagay sa mukha ni Nash habang nagsalita siya. Nandito sila, lahat, manatiling nakatuon. Panipi. Sa pag-flip ng kanyang palad, lumitaw ang top-notch sword sa pagkakahawak ni Jack. Iniksyon niya ang enerhiya ng chi sa loob nito at agad na inilabas ng Tayback ang isang bingi ng tunog, at pagkatapos ay isang pag-atake ng Tayback ay sumabog patungo sa Tigers. Ang isang nakakatakot na kombinasyon ng sword aura at chi energy ay lumipad papunta sa mga tigre, at sa isang kisap mata ng isang mata, maraming mga mabangis na tigre ang bumagsak sa lupa, na nakahiga ng walang buhay. Patayin! Ang iba pa, ay agad na sumali sa labanan, inilalagay ang kanilang mga kasanayan sa martial at pag-atake sa mabangis na tigre. Hahaha, nakatagpo ba sila ng isa pang kawin ng mga hayop na halimaw? Nakapagtataka iyon. Panipi, hindi kalayuan kay Jackie at ng grupo, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay nagkomento sa sitwasyon, ang bawat isa sa kanila ay tumawa ng sarkastiko at ang mga nakangiting mga ngiti ay nakabitin sa kanilang mga mukha. Kabanata 1548.
Isang malakas na pagngangalit, ang labanan sa unahan ay mabangis. Sa oras na matapos ang labanan, mayroon talagang higit sa 1,000 mga tao na namatay at maraming libong nasugatan na masama sa pangkat ni Jack sa oras na ito. Ang mga pagkalugi sa oras na ito ay napakalaki, dahil ang labanan ay natapos na mas maaga, at ang lahat ay walang oras upang magpahinga, at ang mga nasugatan ay hindi nagkaroon ng oras upang mabawi mula sa kanilang mga pinsala. Pagkatapos, nakilala nila ang isa pang pangkat ng napakalakas na hayop, at nakaranas ng malaking pagkalugi. Panipi. Ang ilang mga tao ay tumingin sa mga bangkay na iyon sa lupa at hindi maiwasang maglakas loob na kung mayroon silang oras upang magpahinga, malinaw naman na mas mahusay sila. Lahat, umalis tayo, magmadali at umalis dito. Ang pangkat na iyon ng mga demonyong hayop ay marahil ay nakulong dito sa tunog ng paglaban kasama ang amoy ng dugo mula sa aming panig kanina. Mag-iwan tayo dito ng mabilis, maghanap ng isang lugar. Magpahinga bago makipag-usap habang ang mga nasugatan ay nagmamadali at kumuha ng gamot na nakapagpapagaling upang mabawi mula sa kanilang mga pinsala sa lalong madaling panahon, kung hindi man, kung nakatagpo tayo ng maraming mga alon ng naturang pag-atake ng sunod-sunod, kung gayon ang bilang ng mga tao na nawala sa atin ay maaaring tumaas ng malaki. Panipi. Matapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Jackie sa karamihan. Hindi nagtagal ay umalis ang gitnang may edad na, at sigurado na, hindi nagtagal pagkatapos na umalis si Jackie at ang iba pa, ang isa pang pangkat ng mga demonyong hayop ay dumating at nagsimulang gumapang sa mga bangkay dito. Si Jackie at ang iba pa ay nakatagpo ng isang burol at nagpahinga ng ilang sandali bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang isa pang 2 araw ay lumipas, at si Jackie at ang iba pa ay nawala sa higit sa 10,000 katao muli, at ang presyo na kailangan nilang bayaran ay lumalakas at mas malaki. Young Master Jack, tingnan mo, tumingin sa unahan. Pagkatapos lamang, sa ilalim ng isang bangin, isang malaking sinaunang puno ang iginuhit ang atensyon ng karamihan. Ang sinaunang punong ito, na higit sa maraming beses na mas mataas kaysa sa mga nakilala nila dati, ay makikita mula sa malayo, na may sobrang siksik na mga sanga at dahon, habang nasa gitna ng sinaunang puno, mayroong isang gintong hugis-hugis na bato, na mukhang isang malaking itlog at may mahiwagang pattern dito. Ito ang bato, kamangha-manghang. Ang karamihan ng tao ay tumingin at ang kanilang mga mukha ay lahat ay napuno ng tuwa. Sa mga nagdaang araw, ang lahat ay hindi maglakas loob na makapagpahinga, ang kanilang mga nerbiyos ay lahat ng panahunan, lahat para sa napakalaking bato na ito, at ngayon na nakita nila ito, pula ang mga mata ng lahat. Lahat ay nagyelo para lamang sa pangalawa bago maraming mga malakas na tao ang sumugod ng diretsyo. Huwag magmadali. Mabilis na naisip ni Jackie ang isang bagay at agad na sumigaw. Ito ay kakaiba na hindi magmadali. Ang aming pamilya ay napakaraming mga miyembro ang namatay, at napakahirap hanapin ang kayamanan na ito, paano tayo magmadali? Panipi. Mayroong isang nakatatanda ng isang pangalawang klase ng pamilya, na may isang kalagitnaan ng tunay na paglilinang ng Diyos, na lumilipad sa isang medyo posisyon sa harap, ang kanyang mga mata ay napuno ng kabaliwan. Ang bagay na ito, na malamang na magpapahintulot sa kanya na masira sa tunay na lupain ng Diyos sa hinaharap, ay napakatokso na hindi niya gaanong pakialam ito ngayon. Gayunpaman, iniisip kung gaano kahusay si Jackie, hindi pa rin niya maiwasang sabihin ng malakas, huwag kang mag-alala, batang Master Jack. Sa oras na ito, salamat sa kasunduan na nabanggit mo sa lahat dati. Huwag mag-alala, kung mayroong anumang mga pamamaraan sa loob ng bagay na ito, pagdating ng oras ay tiyak kong ibabahagi ito sa lahat na napagkasunduan, at pagdating ng oras, ang lahat ay kailangang umasa sa kanilang talento at makita kung sino ang pumipigil sa Ultimate God Realm muna. Panipi. Basyan ka lang. Ang isang tao sa huli na tunay na lupain ng Diyos ay mabilis na sumugod at sumabog ang matandang lalaki sa tuktok ng kanyang likuran, na pinatumba siya sa lupa na may isang bibig ng dugo na naglalabas. Ikaw. Galit na galit ang matandang lalaki, na nakasisilaw sa ibang lalaki na may mali siya at puot. Ang taong nasa gitnang may edad ay lumingon at sumisigaw, pagkatapos ay sinabi, "Oh, matandang lalaki, nakalimutan mo na ba? Ayon sa kasunduan, sa sandaling lumitaw ang kayamanan na ito, maaaring kunin ito ng lahat." Pagkatapos lamang ng isang tao na kunin ito at inilalagay ito sa singsing ng nano ay dapat na ang lahat pagkatapos ay tumigil sa paghawak at bumalik ng magkasama. Ngayon, hindi ako masyadong nagmamalasakit, ngunit ang kakaibang bato na ito ay tiyak na akin. Panipi. Kabanata 1549. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi malayo sa kakahuyan, isang flare shot diretso hanggang sa kalangitan, at pagkatapos ng isang flash, namumulaklak ito na bukas tulad ng isang magandang bulaklak ng mata. Ang mga kayamanan ay lumitaw. Sa kabilang dako, ang mga tao ng banal na hinghol, matapos makita ang signal, lahat ay nasa sabik na hindi masukat.
Singil para sa akin, at dapat mong agawin ang kayamanan para sa akin, nakuha ito. Ang Hallmaster ng Divine King Hall, na may isang utos, ay naging isang guhitan mismo at lumipad mula sa kagubatan, dumiretso para sa direksyon kung saan lumitaw ang flare na iyon. Grab ito. Halos 300,000 mga tao, isa-isa, ay bumaril sa kalangitan at lumipad mula sa kagubatan papunta sa hangin, dumiretso sa tabi ni Jack. Ano? Matapos marinig ni Nash at ang iba pa ang mga sigaw na hindi kalayuan, lahat sila ay may mga pangit na mukha, at lahat sila ay nagulat. Pagkatapos ng lahat, nakapasok na sila sa isang malalim na bahagi ng kagubatan na ito, hindi nila inaasahan na maraming tao ang talagang susundan sa kanila. Ang aking Diyos, ang bilang ng mga tao sa kabilang panig, may higit pa sa amin, mapahamak, napakalapit sa amin, tinitingnan ito, lilipad sila ng mas mababa sa 2 minuto, napanood na tayo ng matagal oras. Panipi. May isang matandang lalaki mula sa pamilyang Cabello, na pantay na takot, pangit ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersa sa gitna ng mga dagat na ito ay hindi madaling makitungo sa unang lugar, at kahit na walang maraming malalaking puwersa, ang kabilang panig ay nagtipon ng maraming tao, kaya natatakot ako na hindi ito, iyon ay madaling patayin sila. Mukhang tama si Jackie, na target na kami dati. Ang unang nakatatanda ay tumingin sa mga taong iyon, at ang kanyang mga mata ay pantay na madilim. Young Master Jackie haha, wala akong pakialam, ang bagay na ito ay nasa aming mga kamay sa lalong madaling panahon. Inaasahan kong panatilihin ng lahat ang kasunduan noon, kung sino man ang makakakuha nito, ito ay Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad na sumabog sa kalagitnaan ng yugto ng tunay na Diyos ng Diyos sa lupa ay nakakita na siya ay lumapit at mas malapit sa napakalaking bola ng bato, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, kailangan lamang niyang hawakan ng kaunti pa segundo, ang bola ng bato ay tiyak na magiging kanya, hanggat kinuha niya ito sa singsing ng kaluluwa, ayon sa kasunduan, ang bawat isa ay hindi makagawa ng isang hakbang laban sa kanya. Kung nakuha niya ang bola ng bato, at papayagan lamang nito ang isang tao na masira ang tunay na lupain ng Diyos, inaasahan niya na ito ay ang kanyang sarili dahil ang kanyang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa isang oras na ito. Sa pag-iisip na maaaring siya ay maging isang pag-iral na maraming mga rurok na tunay na mga powerhouse ng Diyos ay maaaring tumingin lamang sa hinaharap, ang puso ng gitnang may edad ay naging mas nasasabik. Bumantong hininga, lahat ba sila nakalimutan ang isang bagay, na sinabi ng master ng banal na hari na ang bola ng bato na ito ay nasa tuktok ng isang mapanganib na puno. Nang makita ang mga tao na lumilipad ng walang tigil sa harap niya, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Jackie. Sapat na, tulad ng ang tao ay malapit nang makuha ang kanyang mga kamay sa bola ng bato, mas mababa sa 10 metro ang layo mula dito, isang nakasisindak na sanga ng puno, na marahas na lumaki, tulad ng isang matalim na taybak, ay sumugod ng diretso, na nagiging sanhi ng katawan ng anggit ng may edad na tao, na nahuli sa bantay, upang matusok ng diretso. Hindi ito. Ang gitnang may edad na tao ay nakaunat ng kanyang kamay, tinitingnan ang bola ng bato na malapit sa kamay. Ang kanyang mga mata na puno ng pagbibitiw, tinitingnan ang sanga na tinusok na ang kanyang dibdib, ang lakas ng buhay sa kanyang katawan ay mabilis na nawala, at direktang nawalan siya ng hininga. Kasabay nito, ang ilang daang mga tao na hindi malayo sa likuran ng nasa edad na tao ay katulad na tinusok sa pamamagitan ng kanilang mga katawan sa pamamagitan ng isang nakakatakot na sanga ng puno, dugo na dumadaloy sa kanilang mga katawan at pagkatapos ay tumutulo sa lupa. Kabanata 1550. O Diyos ko! Agad na tumigil si Alejandro at ang iba pa, kahit na narinig nila ang payo ni Jack, isa-isa, lahat sila ay medyo mas maingat at lumipad ng kaunti. Ngunit ang tukso ng bola ng bato ay ginawa pa rin silang lahat ng mata, dahil sila ay itinuturing na kabilang sa pangalawang pangkat ng mga tao. Sa unahan, daan-daang mga tao ang napatay sa 1 segundo lamang, walang pagtatanggol, kaya't biglaang, na pinatatakot silang lahat, at ang ilan sa kanila gulat. Ang aking Diyos, ang sinaunang punong ito ay sobrang kakilakilabot, maraming mga malalakas na tao na may tunay na paglilinang ng Diyos ay namatay din. Ang ilang mga tao na may mga paglilinang ng demigod ay tumingin sa dugo doon, at sila, na nasobrahan din sa mga kayamanan, ay pansamantalang napahiya. Sa oras na ito, ang mga sanga ng sinaunang puno ay umatras, at ang mga magsasaka na sinaksak hanggang sa kamatayan ng sinaunang puno bago, isa-isa, ay nahulog lamang sa lupa. Hindi maganda, lahat ng mga masters ng bahay, tumingin doon, napakaraming tao. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang pinapanood tayo ng mga dakilang kapangyarihan sa gitna ng dagat na ito. Panipi. May isang pinuno ng pamilya ng isang ikatlong klase ng pamilya, na tumingin sa mga tao sa Divine King Hall na lumapit at mas malapit sa lugar na ito, at nagbigkas ng isang pangit na mukha.
Ano ang kinakatakutan mo? Sa palagay ko mayroon silang ilang mga puwersa na pinagsama din, hindi ako naniniwala na hindi nila desperado na subukang kunin ang bola na ito. Kukunin ko muna ang bola ng bato na ito, at pagkatapos na maaga ito, makatakas ako mag-isa, kaya hindi ako madaling matarget. Panipi. Ang isa sa mga matatanda ng pamilyang Lucas, sa rurok na paglilinang ng tunay na lupain ng Diyos, ay may hawak na mahalagang taybak sa kanyang kamay at direktang sisingilan pasulong. Tiningnan ni Jackie ang karamihan at mabilis din na dumirit ito ay na-snatch ng mga malakas na tao mula sa kabilang panig, hindi ito magiging madaling makuha ito pabalik. Sa oras na iyon, kung ang ibang partido ay nais na makatakas at maghiwalay at makatakas, sa napakaraming tao, isang tao na makakatulong na maantala ang sitwasyon, ang malakas na tao ay tiyak na makatakas sa item. Charge! Maraming mga tao mula sa iba pang mga angkan, isa-isa, ay sumugod din muli, ngunit sa oras na ito hindi sila naglakas loob na maging walang ingat, bawat isa ay may hawak na mga kasanayan sa martial sa kanilang mga kamay, na nakikipaglaban sa sinaunang puno sa pagpasa sa anumang oras. Ang mga sanga ng sinaunang punong iyon ay muling umabot. Ang itim na sinaunang puno ay tulad ng isang halimaw na puno sa sandaling iyon na parang ang mga taong ito ay pumasok sa teritoryo nito. Sa makatuwid, kinailangan nitong patayin ang lahat ng mga taong ito. Ang isang nakasisindak na sangay, tulad ng isang matalim na taybak, tulad ng isang spike, ay lumipad ng diretso, maaari pa ring baguhin ang direksyon sa anumang oras. Patayin. May isang tao na tinadtad gamit ang kanyang taybak, agad na pinutol ang ilang mga sanga. Gayunpaman, napakaraming mga sanga. Maraming iba pang mga sanga tulad ng mga ahas ng espirito, na sinaksak mula sa ibang direksyon, ang lalaki ay nahuli sa bantay ay direktang tinusok sa pamamagitan ng kanyang katawan at namatay. Ang mga tao ay patuloy na umaatake sa mga sanga, ngunit ang mga sanga ay sobrang siksik na pagkatapos na sila ay naputol, talagang pinamamahalaang nila na magpatuloy na lumaki na parang mas mahaba pa sila, at pagkatapos ay patuloy na umaatake sa harap. Ang isang matanda ng pamilyang Lucas sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos mula bago lumabas ang kanyang taybak, isang nakasisindak na suntok na bumagsak na lumipad ng diretso at pinutol ang isang malaking bahagi ng mga sanga ng puno sa harap niya. Nakakakita na ng ilang mga sanga ay na-clear, ang matandang lalaki ay muling sumabog at muling lumipad ng ilang distansya muli, mas malapit sa napakalaking sinaunang puno. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.